Nararamdaman mo ba minsan na sunod-sunod na lang ang pagsubok sa buhay mo? Tipong kahit anong pilit mo, may mga araw na gusto mo na lang sumuko. Naranasan ko na yan. At kaya Isaiah 40:31 ang isa sa mga paborito kong talata sa Biblia. Ngunit ang mga naghihintay kay Yahweh ay magkakaroon ng bagong kalakasan. Lilipad sila na parang agila. Tatakbo sila at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi manghihina. Isipin mo yan saglit. Hindi lang ito tungkol sa paghihintay na bumuti ang mga bagay-bagay. Ito ay tungkol sa aktibong titiwala sa Diyos, sa kanyang tamang panahon, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagmamahal para sa iyo. Hindi nangangako ang talatang ito ng madaling buhay. Sinasabi nito sa atin na kahit sa gitna ng ating mga pagsubok, sakit man yan, pagkabigo sa pag-ibig o pagiging lubos na nalulula, nag-aalok ang Diyos sa atin ng ibang uri ng lakas. Hindi lang ito pisikal na enerhiya, ito ay emosyonal, mental, at espiritual na lakas na nagpapabangon sa'yo. Isipin mo ang isang agila saglit. Malakas ang mga agila. Oo, pero mas kahanga-hanga kapag lumilipad sila sa itaas ng bagyo. Kapag inilagay mo ang tiwala mo sa Diyos, hindi ka tumatakas sa mga problema mo. Lumalampas ka sa mga ito. Nakikita mo sila mula sa bagong pananaw. Ang pangakong ito ay unang ibinigay sa mga taong nahihirapan, nakakaramdam ng pagkakakulong at kawalan ng pag-asa. Mensahe ito sa mga Israelita na nasa pagpapatapon, pero para rin ito sa iyo at sa akin ngayon. Kaya anuman ang kinakaharap mo, tandaan, ang pag-asa sa Diyos ay hindi passive. Ito ay isang paanyaya na lumapit, na maniwala na siya ay kumikilos kahit hindi mo nakikita. Kapag pinili mong magtiwala, makakahanap ka ng lakas na hindi mo alam na mayroon ka pala. At tulad ng sinasabi sa Isaiah 40:31, magpapatuloy ka, lilipad ka. Kung kailangan mo ang paalalang ito ngayon, hindi ka nag-iisa. Patuloy kang umasa, darating ang lakas mo.